Kumusta kayong lahat? Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang magarang at kontrobersyal na mundo ng mga prinsesang dolyar. Mga mayayamang Amerikanang tagapagmana na tumawid ng Atlantiko noong ika-11 at ika-20 siglo para pakasalan ang mga maharlika sa Europa. Hindi lang pag-ibig ang kasalang ito, kundi mataas na pustahan ng pera kapalit ng titulo, ari-arian at prestihiyo. Kaya tara, tuklasin natin ito at iba pa. Una, sisilipin natin ang arketipo at ang pinakasikat na dollar princess, ang 100 milyong nobya, Consuelo Vanderbilt. Ipinanganak si Consuelo Vanderbilt sa lungsod ng New York noong ika-2 ng Marso, 1877. Ang kanyang ama ay si William Kissimmee Vanderbilt, isang tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Amerika noong Gilded Age. Si Vanderbilt, isang tagapamahala ng Riles, ang nagbigay ng bagong pangalan sa P.T. Phineas Taylor, Barnum Great Roman Hippodrome sa New York bilang Madison Square Garden. Noong 1872 taon matapos ipanganak si Consuela, ang kanyang ina ay si Alva Erskine Smith na magiging isang pinuno ng American Suffragist Movement. Pinangalanan si Consuela mula sa kanyang ninang na si Consuelo Isnaga, ang pinakamalapit na kaibigan ng kanyang ina at kalahating Cuban. Bagamat ipinanganak sa napakayamang pamilya, hindi naging perpekto ang pagpapalaki kay Consuela, lalo na kung ikukumpara sa pamantayan ngayon. Habang lumalaki, kinakailangan niyang magsuot ng bakal na pamalo sa kanyang likod upang matiyak na tuwid ang kanyang tindig. Ang kanyang ina, isang dominante at mahigpit na tao, ang nagdidikta ng pananamit ni Consuela at gumagamit ng pisikal na parusa kapag siya ay sumusuway. Bukod dito, naging malungkot at hiwalay ang kanyang kabataan dahil tinuruan siya sa bahay ng mga pribadong guro. Mahalagang maintindihan ang dinamika ng pamilya para malaman kung paano napunta si Consuela sa mga sumunod na dekada. Ipinanganak siya sa pamilyang Vanderbilt, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya noong Gilded Age sa Amerika, na nagmula ang kanilang yaman sa lolo ni Consuela na si Cornelius Vanderbilt. Nabuo ni Cornelius ang kanyang unang kayamanan noong 1830 at 1840 sa pamamagitan ng pagiging pinakamahalagang tao sa industriya ng pagpapadala at transportasyon sa lungsod ng New York at sa kahabaan ng Ilog Hudson. Ginamit niya ang kinita mula sa negosyo para palawakin ang industriya ng riles, naglatag ng libu-libong kilometro ng tren sa buong Estados Unidos noong 1850 dekada at 1860 dekada. Pagsapit ng 1870s, bago siya namatay, pinaniniwalaang siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Bagamat mas mahirap sukatin ang mga bagay na ito noong ika-19 na siglo kaysa ngayon. Si William Henry Vanderbilt, lolo ni Consuelo at anak ni Cornelius, ang nagmana ng malaking yaman ng Vanderbilt noong 1877. Ngunit namatay si William noong 1885, kaya't hinati-hati na ang yaman sa mas maraming miyembro ng pamilya. Gayunpaman, ang pangunahing benepisyaryo ng testamento ni William ay sina Cornelius Vanderbilt II, tiyuhin ni Consuelo, at ang kanyang ama. Sila ang nagmana ng humigit kumulang 55 milyon na katumbas ng halos 2 bilyon sa halaga ng pera ngayon. Kaya naman, ipinanganak si Consuela sa isang pamilya na napakayaman. Sa kasamaang palad, ang kayamanang iyon ay naging dahilan din ng negatibong paghubog sa kanyang buhay, tulad ng positibong epekto nito simula noong siya ay nagdadalaga. May mga usap-usapan dati kung sino ang maaaring mapangasawa ni Consuelo. Siya nga naman ay anak ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo, at ang pagpapakasal sa kanya ay magdadala ng napakalaking yaman sa sino mang magiging asawa niya. Alam ng ina niya ito at determinado siyang mapangasawa ni Consuela ang isang may mataas na katayuan. Bukod pa rito, habang siya ay nagdadalaga, naging malinaw na ang tagapagmana ng Vanderbilt ay hindi lang napakayaman, kundi napakaganda rin. Si James Matthew Barrie, may akda ng Peter Pan, ay nagbiro minsan, "Tatayo ako buong araw sa kalsada para lang makita si Consuela sumakay sa kanyang karwahe." Sa pagtatapos ng kabataan ni Consuela, nagdesisyon ang kanyang ina na ipakasal siya sa isang miyembro ng British aristokrasya, at hindi siya nag-iisa sa layuning ito. Maraming Amerikanong pamilya ang yumaman noong ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo at ginamit ang kanilang mga anak na babae bilang dollar princesses.
kung saan ang mayamang Amerikanang tagapagmana ay pinapakasal sa aristokratang Briton. Nagsanib ang bagong yaman ng Amerika at dugong bughaw ng Europa sa ganitong pagsasama. Ngunit may isa pang dahilan sa pagpupumilit ni Alva. Noong Marso 1895, nakipagdiborsyo si Alva sa kanyang asawang si William Vanderbilt at dahil dito, itinakwil siya ng mataas na lipunan. Para mabawi ang katayuan sa lipunan, kailangang maikasal ni Consuelo kay Alva sa isang maharlika. At sa kabutihang palad para sa kanya, mayroong isang perpektong kandidato para sa ganitong pagsasama. Si Charles Spencer Churchill, ika-9 na Duke ng Marlborough, ay inapo ng isang kilalang pamilyang maharlika sa Britanya. Ang unang Duke ang namuno sa kampanya ng Britanya sa War of Spanish Succession noong early 1700 SE. Noon, ipinagawa niya ang palasyo ng Blenheim, isa sa pinakamagarang ari-arian sa Britanya. Gayunpaman, nalubog sa suliraning pinansyal ang mga Spencer Churchill noong huling bahagi ng ika-19 na siglo sa kabila ng karangalan ng kanilang angkan. Kaya, ang kasal ng ika-9 na Duke at ni Consuelo ay para sa kapakinabangan. Makakukuha si Marlborough ng pondo para, ayon sa kanya, mailigtas ang Blenheim Palace. Habang binibili ng mga Vanderbilt ang pagpasok sa aristokrasya ng Britanya at muling nakuha ni Alva ang katayuan sa lipunan, hindi naman kusang loob pumayag si Consuelo sa kasal nang una itong iminungkahi ng kanyang ina, si Alva. Naging lihim na kasintahan na niya si Winthrop Rutherford, isang kilalang tao noong panahong iyon na mas matanda ng malaki kay Consuelo. Ngunit sobrang natakot at sumunod si Consuelo sa gusto ng ina noong bata siya. At kahit wala siyang interes na pakasalan si Spencer Churchill, pumayag siya sa kasal dahil sa kagustuhan ng kanyang ina. Ayon sa lahat, naudyok siyang gawin ito nang emosyonal siyang kinantiyawan ng kanyang ina tungkol sa lumalalang kalusugan nito. Dahil sa ayaw ni Consuelo na pumayag sa kasal, formal na isinagawa ang kasal noong ika-6 ng Nobyembre, 1875 nang si Consuelo ay 18 taong gulang pa lamang. Ayon sa lahat, habang nakatayo siya sa altar, umiiyak siya sa ilalim ng kanyang belo. Bilang bahagi ng kasunduan, nakatanggap si Marlborough ng 25 milyong halaga ng Vanderbilt Railway Stock na katumbas ng halos 100 milyon sa panahon ngayon. Ngunit habang napakalaking benepisyo ng pagsasama para sa mga Spencer Churchill sa usaping pinansyal, isa naman itong sakuna sa personal na pananaw. Parehong kailangang talikuran ni Consuelo at Charles ang mga relasyon na mayroon sila bago ang kasal at hindi sila nagkasundo sa isa't isa. Sa katunayan, malayang inamin ni Alva Vanderbilt, ang ina ni Consuelo, sa mga sumunod na taon na pinilit niya ang kanyang anak na pakasalan si Marlborough. Agad ding nagkaroon ng ibang karelasyon sina Consuelo at Charles. Pumasok siya sa isang relasyon kay Reginald Fellows, isang pinsan ni Marlborough. Nagkaroon ng relasyon ang Duke kay Gladys Marie Deacon, isang Amerikanang sosyalita. Noong 1906, naghiwalay na ang Duke at ang asawa niya. Bagamat nanatili silang mag-asawa hanggang dekada 1920 sa kabila ng hindi masayang pagsasama, nagkaroon sila ng 2 anak. Si John Albert ay ipinanganak noong Setyembre 18, 1877 at naging ika-10 Duke ng Marlborough noong 1934. Sumunod si Ivor, pangalawang anak na lalaki, 1 taon lang matapos si John noong Oktubre 14, 1878. Si Ivor ay naglingkod ng may karangalan sa Pransya noong unang digmaang pandaigdig at ginawaran ng French Legion of Honor. Bagamat di kapansin-pansin ang kasal niya kay Duke ng Marlborough, minahal si Consuelo ng mga taga-silbi at tauhan sa Blenheim Palace, pati ng mga tao sa Oxfordshire. Noong dekada 1800 at 1900, siya ay kilala bilang mahabagin at kaaya-aya sa angkan ng Spencer Churchill at bukas palad na tumulong sa mga maternity hospital at kawanggawa para sa mahihirap. Gayunpaman, nagpakasal si Consuelo kay Marlborough sa gitna ng tumitinding tensyon sa politika ng Europa dahil sa matagal ng labanan ng mga dakilang kapangyarihan mula 1870s na pinalala ng makabayang damdamin. Nag-agawan sa mga kolonya sa Africa at Asia at lumala ang tensyon sa pagitan ng Britanya at Alemanya. Sa unang bahagi ng ika-20 siglo, nabuo ang 2 pangunahing alyansang militar sa Europa at noong 1914 ang krisis sa Balkans
ay nauwi sa unang digmaang pandaigdig. Agad na sumali si Consuelo sa mga gawaing kawanggawa at pagtulong para suportahan ang digmaan sa bago niyang tahanan. Noong Agosto 5, 1914 ilang araw matapos magsimula ang digmaan. Kasama sina Lou Hoover, asawa ni Herbert Hoover at Lady Randolph Churchill, itinatag nila ang American Women's War Relief Fund, isang samahan ng mga Amerikanang naninirahan sa ibang bansa na tumutulong at nagpopondo sa mga pagsisikap sa digmaan sa Britanya. Sa mga sumunod na taon, naging aktibo si Consuelo sa American Women's War Relief Fund sa pagkalap ng pondo mula Amerika para tulungan ang Britanya. Hanggang sumali ang Estados Unidos sa digmaan kasama ang Britanya at Pransya noong 1917. Ginamit din ng pondo ang perang nalikom nito upang pondohan ang mga pabrika ng pagninit at mga pagawaan, at maging ang pagpapalagay ng kagamitan sa isang ospital militar. Pagtapos ng digmaan, nakagamot ang ospital ng digmaan ng kababaihang Amerikano ng mahigit 7,000 sugatang sundalo. Sa huli, formal nang nagdiborsyo sina Consuelo at Charles noong 1921 habang matagal nang may relasyon si Consuelo kay Jacques Balsan. Si Balsan ay isang tagapanguna sa larangan ng abyasyon na nagsimulang magtrabaho gamit ang mga lobo noong pagpasok ng siglo, ngunit kalaunan ay lumipat sa paggawa ng mga eroplano. Matapos magtrabaho sa magkapatid na Wright, siya ang unang taong lumipad ng eroplano sa Kitty Hawk noong 1903. Siya at si Consuelo ay matagal nang may relasyon bago pa man niya makuha ang matagal nang hinihintay na diborsyo mula kay Marlborough. Hindi pa tapos ang proseso, ngunit nagpakasal na sina Consuelo at Jack. Noong Hulyo 4, 1921, siya ay 52 at siya naman ay 44 na taong gulang. Ang ikalawang kasal ni Consuelo ay naging napakasaya. Sa kanyang autobiography noong 1950 na isinulat kasama ang ghostwriter, tinawag ni Consuelo na ginto ang panahon niya kay Palisan. Nanirahan sila sa Paris noong 1920 at 1930 at muntik nang hindi makatakas sa lungsod pagdating ng mga Nazi. Noong tag-init ng 1940, tumakas sila papuntang Espanya at pagkatapos ay Portugal, bago tumungo sa Estados Unidos. Doon sila nanirahan sa Florida at doon na rin nila ginugol ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa Amerika. Karamihan sa mga huling taon ng pagsasama ni Consuelo at Jack ay ginugol nila sa Manelipin, isang maliit na komunidad sa Palm Beach County, Florida. Dito, siya at ang kanyang pangalawang asawa ay nagtayo ng isang malaking mansyon na tinawag na Casa Alva, na ipinangalan kay Consuelo's ina, na itinayo sa 150 akre na lupain. Ang bahay ay may sukat na 26,000 square feet at nang ito ay naibenta noong 1,900 at 50 ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 568,000, isang halaga na katumbas ng milyon-milyon sa pera ngayon. May sariling lugar ang Casa Alva sa makabagong kasaysayan. Noong 1946 ang pinsan sa batas ni Consuelo mula sa kanyang unang kasal. Nanatili dito si Winston Churchill, dating punong ministro ng Britanya, bago magtalumpati sa Westminster College sa Missouri. Kaya, pinaniniwala ang inensayo niya ang talumpating Iron Curtain sa bahay ni Consuelo. Isa kung saan kilala niyang inilarawan ang pamumuno ng Soviet sa silangan at gitnang Europa na parang isang Iron Curtain na bumababa sa gitna ng Europa. Ginugol ni Consuelo at Jax ang huling mga taon ng kanilang kasal sa Florida, habang may tirahan din sa New York at Long Island. Noong 1953 lumabas ang autobiography ni Consuelo na isinulat ni Stuart Preston, isang Amerikanong art critic at manunulat, na pinamagatang The Glitter and the Gold. Naghatid ito ng nakakatuwang salaysay ng kanyang buhay at mundo bilang tagapagmana noong Gilded Age. Namatay si Jax noong Nobyembre 4, 1956 sa New York City. Inuwi ang kanyang labi sa Pransya at inilibing sa Paris. Nakakalungkot, namatay ang bunsong anak niyang si Ivor noong Setyembre 1956 ilang linggo bago si Jack at bago pa siya mag-60 taon. Pagkatapos ng kanilang pagpanaw, ibinenta ni Consuelo ang Casa Alva at kadalasan ay nanirahan na siya sa New York at Long Island pagkatapos noon. Pumanaw si Consuela sa kanilang bahay sa Southampton, Long Island noong Disyembre 6, 1956
64 sa edad na 87. Ibinyahe pabalik sa Inglaterra ang kanyang labi at inilibing siya sa St. Martin's Church sa Bladon, Oxfordshire. Hindi kalayuan sa Blenheim Palace, katabi ng kanyang yumaong anak na si Ivor. Karamihan ng kanyang kayamanan ay napunta sa kanyang natitirang anak, ang ika-10 Duke ng Marlborough. Ngayon, tuklasin natin ang buhay ng babaeng itinuturing na kauna-unahang Dollar Princess, Lady Randolph Churchill. Ang babaeng makikilala balang araw bilang Lady Randolph Churchill ay ipinanganak sa Brooklyn, New York City noong ika-9 ng Enero 1854. Bilang Janet Jerome, anak ni Leonard Jerome, isang Amerikanong negosyante, tagapagsapalaran sa lupa at kilalang personalidad sa palakasan, ang kanyang ina ay si Clarissa Jerome, na anak ni Ambrose Hall, isang may-ari ng lupa at minsang miyembro ng New York Legislature. Dahil dito, si Janet, na tinawag ding Jenny noong bata pa siya, ay ipinanganak sa isang kilalang pamilya sa New York. Habang nagsimulang pumasok ang Amerika sa Gilded Age at sa pag-angat nito bilang pangunahing kapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika sa kanlurang hemispero. Ang kabataan ni Jenny ay internasyonal dahil ang pamilya Jerome ay naglalaan ng oras sa pagitan ng New York, Paris at Inglaterra kung saan sila ay minsang bumibisita. Ang Isle of Wight kung saan pinaniniwalaang nagmula ang pamilya Jerome. Natuto siyang tumugtog ng piano sa napakataas na antas sa ilalim ng pagtuturo ni Stephen Heller, isang kaibigan ng pinakadakilang kompositor at pianista noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, si Frédéric Chopin. Nakilala rin siya dahil sa kanyang kaakit-akit na itsura noong kabataan niya. Noong Abril 15, 1874 matapos ang kanyang ika-20 kaarawan, pinakasalan ni Jenny si Lord Randolph Henry Spencer Churchill sa British Embassy sa Paris. Siya ang ikatlong anak ni John Windsor Spencer Churchill, ang ika-7 Duke ng Marlborough at miyembro ng isa sa mga pinakakilalang aristokratikong angkan sa Britanya. Nagkakilala ang dalawa mahigit kalahating taon na ang nakalipas sa isang regata sa Isle of Wight. Na-engage sila matapos ilang araw at nagpakasal makalipas ang ilang buwan. Sa simula, hindi naging madali. Nabigla ang mga magulang ni Lord Randolph nang ipahayag niya ang engagement niya. Hindi lang dahil kakakilala pa lang niya sa babae, kundi dahil isa rin siyang Amerikanang may tattoo na umaakyat sa lipunan at nagmula sa simpleng pamilya. Hindi ito ang inaasahan nila, syempre. Sinubukan nilang hadlangan ang kasal, pero nang malaman nila kung gaano kayaman ang pamilya ng babae, mukhang nagbago ang opinyon nila kahit papaano. Ang kamay ni Jenny sa kasal ay may kasamang malaking dote na katumbas ng mahigit 5 milyon sa panahon ngayon. Alam ng mga magulang ni Lord Randolph na makakatulong sa kanila ang pera, kaya't napilitan silang pumayag. Kaya naman, nakuha niya ang isang marangal na titulo at nakilala bilang Lady Randolph Churchill, kahit na hindi pa alam ng mag-asawa noon. Naging uso na ang mga Amerikanang tagapagmana ay nagpapakasal sa mga aristokratang Briton para sa mataas na katayuan sa lipunan. Karamihan sa mga Amerikanang tagapagmana ay anak ng mga lalaking umasenso sa sariling sikap. Bagong yaman sila, kaya iniiwasan ng mga dating miyembro ng mataas na lipunan sa Amerika kahit mas mayaman pa sila. Kung ang mga babaeng ito lamang ay may marangal na titulo, sa ganoong paraan, agad silang magkakaroon ng mataas na katayuan sa lipunan at magiging tiyak ang posisyon ng kanilang pamilya sa mataas na lipunan. Sa Britanya, maraming aristokrata ang nangangailangan ng pera para mapanatili ang kanilang malalaking lupain. Dahil dito, mula noong bandang 1880 hanggang 1900 at 10 daang mayayamang Amerikanang tagapagmana ang nagtungo sa Inglaterra upang maghanap ng mapapangasawa. Nakilala ang mga babaeng ito bilang mga Dollar Princesses at karamihan ay itinuturing si Lady Jenny Churchill bilang unang halimbawa nito. Bilang asawa ni Randolph, mabilis na napasok ni Jenny ang buhay pampolitika sa Britanya. Simula huling bahagi ng 1870 at 70s naging mas aktibo at maingay si Randolph sa backbenches ng Conservative Party sa United Kingdom Parlamento. Pinupunan niya ang mga lider ng kanyang partido habang sunod-sunod silang natatalo sa eleksyon laban sa Liberal Party ni William E. Gladstone. Pagsapit ng 1880s, isa na si Randolph sa mga pinuno ng Fourth Party, isang maliit na grupo sa loob ng Conservatives. Sa papel na ito, sinikap niyang ipalaganap ang ideya na ang Conservatives ay hindi partido ng mga elitista o aristokrata, kundi kinakatawan din nila ang mas malawak na populasyon tulad ng mga liberal.
Isang patakaran na naging matagumpay at nagresulta sa pagkakatalaga kay Randolph bilang kalihim ng Estado para sa India noong 1885. Suportado ni Jenny ang karera sa politika ni Randolph noong dekada 1880. Sumasama siya sa mga kampanya tuwing eleksyon at aktibong gumanap ng papel sa Primrose League na itinatag ni na Randolph at Sir Henry Drummond Wolff noong 1883. Bilang isang think tank ng konserbatibong partido, nagdaos din siya ng mga fundraising party na layunin ding bantayan ang mga kaaway sa politika ng kanyang asawa bukod sa pagbuo ng mga kaalyado. Isang pangyayari na nagbunsod sa ilan na maghinala na si Lady Randolph ang nag-imbento ng konsepto ng Zinner Party ng mga mabagsik na kaaway. Anuman ang katayuan ng mga bisita, kadalasang napapahanga ni Jenny ang mga tao at madalas pinupuri ng marami ang kanyang galing sa pakikisalamuha. Malaki ang naitulong nito sa buhay politika ng kanyang asawa, sapagkat kung si Jenny ay magiliw, siya naman ay may taglay na kapangahasan na hindi kinagigiliwan ng marami. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapakitang tao ng suporta ng publiko, may problema sa pagsasama ni na Jenny at Randolph. Malaking dahilan nito ay ang pagkakaroon ni Randolph ng syphilis, na posibleng nasa ikalawang yugto na nang sila ni Jenny ay nagpakasal noong kalagitnaan ng 1870s. Nagkaroon sila ng 2 anak matapos ikasal. Si Winston at John Winston ay dumating noong ika-30 ng Nobyembre 1874, mahigit 8 buwan lamang matapos ang kasal ng mag-asawa. Malamang siya ay ipinaglihi bago sila ikinasal. Sa halip na ipinanganak ng wala sa oras, dumating si John 6 na taon ang lumipas at may mga tsismis noong 1880s at 1890s tungkol sa kanyang pinagmulan. Marami ang naniwala na hindi si Lord Randolph ang ama. Halos walang basehan ang ganitong haka-haka dahil kamukha niya ang kanyang ama at kapansin-pansin ding kahawig niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, may mga dahilan para sa mga ganitong tsismis. Dahil noong panahong iyon, alam na ng publiko ang maraming relasyon ni Jenny. Ang pinakamatindi sa mga ito ay kay Conde Kingsky, isang diplomatang nakatalaga sa embahada ng imperyo ng Austria-Hungary sa Londres. Kasama sa iba pang mga iniuugnay sa kanya noon ay ang prinsipe ng Wales na magiging Haring Edward V, Prinsipe Milana Bremenic ng Serbia at Herbert von Bismarck, anak ng kilalang kanselyer ng Alemanya, Otto von Bismarck. Sa mga kilalang tsismisan ng lipunan noong huling bahagi ng ika-19 na siglo sa Londres, si Jenny ay unti-unting nakilala bilang Lady Jane Snatcher dahil sa paulit-ulit niyang pakikiapid sa mga may asawang lalaki. Bagamat habang lumilipas ang mga taon, naging mas maingat siya. Bumagsak ang karera ni Randolph noong huling 1880s at unang 1890s dahil sa paulit-ulit na paratang ng kawalang katapatan niya kay konserbatibong punong ministro, Lord Salisbury. Dahil unti-unting humina ang kanyang kalusugan, ang huli ay dulot ng syphilis na lumala habang siya ay tumatanda at posibleng tumor sa utak at multiple sclerosis. Hindi rin nakatulong na ang kanyang doktor ay nagreseta ng pag-inom ng mercury para gamutin ang kanyang syphilis. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1870s, naging sapat na kalala ang sitwasyon kaya nagpasya sila ni Jenny na maglakbay sa buong mundo. Umaasa sila na ang malaking pagbabago sa klima ay makakabuti sa kanyang kalusugan. Hindi ito nangyari at naputol ang biyahe nang lumala ang kalagayan niya sa Ehipto noong 1874. Ilang buwan matapos magsimula, bumalik sila ni Jenny sa Inglaterra kung saan siya namatay noong Enero 1875. Nabalo si Jenny sa kanyang early 40s nang mamatay si Randolph noong 1875. Imbes na maghanap agad ng bagong asawa, pinili niyang simulan ang sariling karera sa panitikan na tinulungan ng kanyang katayuan sa lipunan. Halimbawa, noong 1879 itinatag at inedit niya ang Anglo-Saxon Review, isang quarterly na magasin na inilalathala ng London publisher na si John Lane. Ilan sa mga kilalang manunulat tulad ni Henry James ay nag-ambag dito at kabilang sa mga subscriber ang mga maharlika, pinuno ng estado at kilalang pamilyang politikal. Mula pa sa simula, mataas na ang presyo dahil pinili ni Jenny na ipabinder ito sa balat na may gintong disenyo, kaya naging ₱1 bawat volume.
Bumagsak ito matapos ang 10 issue. Sa panahong ito, nasangkot si Jenny sa pamumuno ng Komite ng Amerikanang Babae sa Britanya, katuwang ang mga tao mula sa mataas na lipunan ng Estados Unidos. Ang layunin ay pondohan ang paglalaan at pagsasaayos ng medikal na barkong ipapadala sa South Africa. Pagputok ng ikalawang digmaang Boer noong 1879, siya ay naglayag papuntang kolonya ng Britanya sakay ng barkong medikal na Maine sa unang biyahe nito sa sona ng digmaan. Makalipas ang ilang taon, noong 1908 inilathala rin niya ang mga alaala ni Ginang Randolph Churchill. Naging matagumpay ito sa kanyang tinubuang bayan, Estados Unidos, at sa kanyang bagong bayan, Britanya. Sa parehong panahon, sumulat siya ng dulang Ang Hiniram Niyang Mga Balahibo na itinanghal sa London noong 1900. 2 beses nag-asawa si Jenny matapos mamatay ang asawa niya. Ang pangalawa niyang asawa ay si George Frederick Middleton, si Cornwallis West, kilalang opisyal ng Scots Guards, ay nakilala niya habang nagpapadala siya ng tulong medikal sa South Africa noong 1879. Pagbalik niya sa Britanya, sila ay nagpakasal noong ika-20 ng Hulyo, 1900. Si Jenny ay 20 taon, ang tanda sa kanyang bagong asawa, na 2 linggo lang ang tanda kaysa sa panganay niyang si Winston. Dahil dito, hindi natuwa ang ilan sa lipunan noon sa kanilang kasal. Gayunpaman, sa huli, hindi ang kanilang agwat sa edad ang naging dahilan ng paghihiwalay nila, kundi isang relasyon sa labas ng kasal na unti-unting nagwakas sa kanilang pagsasama. Noong 1900 habang itinatanghal ang dula ni Jenny sa London, nagsimula si George ng relasyon kay Beatrice Rose Campbell, ang pangunahing aktres sa palabas. Ito ang naging simula ng unti-unting pagbagsak ng pagsasama nila ni Jenny. Naghiwalay sila noong 1912 at nagdiborsyo noong 1914. Naganap ang diborsyong ito kasabay ng pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig sa Europa. Bumalik si Jenny sa mga usapin ng ikalawang digmaang Boer at namuno sa American Women's War Hospital sa Paignton sa loob ng 4 na taon. Personal din siyang regular na dumadalaw sa isang ospital sa Lancaster Gate sa kabisera upang asikasuhin ang mga sugatang sundalo na nagpapagaling doon. Sa pagtatapos ng 1917, malinaw na ang direksyon ng pandaigdigang labanan. Ang tinubuang bayan ni Jenny, Estados Unidos, ay tumulong sa Britanya at nagtapos ito sa pagkatalo ng Alemanya noong Nobyembre 1918. Sa panahong iyon, ikinasal na si Jenny kay Montague Pipin Porch, isang opisyal ng kolonya na naglingkod sa Afrika. Mukhang hindi ito naging isang romantikong pagsasama, kundi isang kasunduan na pinasok ng 2 tao para sa ikabubuti ng kanilang katayuan sa lipunan. Ayon sa kanya, ang pangalawa kong kasal ay romantiko pero di naging matagumpay at ang pangatlo ay naging matagumpay pero di romantiko. Pagbalik ni Montague sa trabaho sa Nigeria, matapos ang kasal, nanatili siya sa Britanya. Ang buhay ni Jenny ay natural na napag-usapan dahil siya ang ina ni Winston Churchill, isa sa pinakamahalagang personalidad sa politika sa makabagong kasaysayan. Tumulong din siya sa pag-angat ni Winston sa politika. Pagkamatay ng unang asawa noong 1875, ginamit niya ang impluensya at koneksyon sa politika para suportahan ang ambisyon ng kanyang panganay na anak. Dahil sa kanyang pakikialam kay ikatlong Marquess ng Salisbury, na ipadala si Winston sa isang ekspedisyon sa Sudan. Dito nagsimula ang kaugnayan niya sa kolonisasyon ng Britanya sa kontinente, na humantong sa paglilingkod ni Winston sa ikalawang digmaang Boer. Ilang taon ang lumipas, kahit na sinuportahan niya ang karera sa politika ng kanyang anak, naging malayo pa rin ang relasyon ng mag-ina. Abala si Jenny sa komplikadong gawain niya at kalaunan, nasa Afrika na siya. Isinulat niya kalaunan tungkol sa buhay pamilya niya noong bata pa siya na. Sa kabuuan, ito ay isang buhay na puno ng liwanag. Ayon sa mga eskolar, hindi pangunahing prioridad ng mga magulang ang mga anak ni Churchill. At malamang na ang naging pangangailangan ni Winston para sa tagumpay sa politika at pagkilala ay dulot ng paghahanap niya ng pag-apruba noong kabataan niya na hindi niya kailanman nakuha. Nasira ang karera ni Winston dahil sa papel niya sa pagsusulong ng kampanyang Gallipoli laban sa Imperyong Ottoman na naging isang malaking pagkakamali. Sa kabila nito, muling umangat si Winston noong 1920 at agad naging Chancellor ng Exchequer.
isang tungkulin na hindi rin niya gaanong nagtagumpayan. Gayunpaman, hindi na ito nakita ng kanyang ina noong 1921 habang wala sa bansa ang kanyang ikatlong asawa na nasa Afrika. Nadulas siya at nahulog sa hagdan ng bahay sa Somerset habang bumibisita sa mga kaibigan, nabali ang bukong-bukong at nagka-gangrene. Hindi pa ito nagagamot noon dahil ilang taon pa bago matuklasan ni Alexander Fleming ang penicillin laban sa impeksyong dulot ng bakterya. Dahil dito, kinailangang putulin ang kanyang binti. Kahit ginawa ang matinding hakbang, hindi pa rin naresolba ang problema. Bigla siyang namatay sa bahay nila sa London noong Hunyo 20, 1921 edad 67 dahil sa pagdurugo ng ugat sa hita. Inilibing siya sa Bladon, sa bayan ng Woodstock sa Oxfordshire. Doon siya inihimlay sa tabi ng kanyang unang asawa. Ilang taon matapos ang pagkamatay ni Jenny, ang kanyang anak na si Winston Churchill ay nawala ng posisyon bilang Chancellor ng Exchequer. Pagkatapos nito, wala na siya sa pwesto at humarap sa halos 10 taong pagkatapon sa politika. Ang panahong ito sa kanyang buhay ay kilala bilang wilderness years. Noong panahong iyon, nagbabala si Churchill sa bansa tungkol sa banta ng Nazi Germany. Muling naitalaga siya bilang unang Panginoon ng Admiralty noong 1939. Sa sumunod na taon, naging punong ministro siya, pinamunuan ang Britanya sa ikalawang digmaang pandaigdig at mahalaga ang papel niya sa pagpigil sa mga Nazi. Kaya, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, itinuturing pa rin siya ng marami bilang pinakadakilang Briton na nabuhay. Susunod, kilalanin natin si Lady Mary Curzon, isang magandang babae na naging vice-reyna ng Imperial na India at humalina sa Imperyong Britaniko. Ipinanganak si Mary Victoria Leiter sa Chicago, Illinois, United States of America noong Mayo 27, 1870. Ang ina ni Mary ay si Mary Teresa Carver at ang kanyang ama ay si Levi Ziegler Leiter. Si Mary ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. Panganay si Joseph, ipinanganak 1868 at may 2 nakababatang kapatid na babae, sina Nancy, 1873 at Margaret, 1880. Mula pagkabata, ang ama ni Mary na si Levi ay nasangkot na sa negosyo ng dry goods sa Ohio bago lumipat sa Chicago. Noong ipinanganak si Mary noong 1870 na itatag na niya ang sarili bilang isang kilalang tao sa larangan ng kalakalan sa lungsod, kasama si Marshall Field. Ngunit noong 1 taong gulang pa lamang si Mary, isang matinding sunog ang sumalanta sa kanyang sinilangan na lungsod. Ang dakilang sunog sa Chicago na siyang naging tawag dito ay isang malaking sunog na naganap noong Oktubre 1871 na kumitil ng 300 katao at sumira ng humigit kumulang 33 square miles o 9 na square kilometers ng lungsod. Dahil dito, natupok hanggang lupa ang tindahan ni Leiter, ngunit agad din niyang itinayo muli ang negosyo. At hindi nagtagal, ang Field Leiter and Company ay naging pangunahing tindahan ng dry goods sa buong Estados Unidos. Dahil dito, nagsimulang dumaloy ang pera at ang pamilya Leiter ay mabilis na nagkamal ng napakalaking yaman na katumbas ng daan-daang milyong dolyar sa halaga ngayon. Noong 1881, ipinagbili ni Leiter ang kanyang bahagi at nagretiro mula sa negosyo ng dry goods. Pagkatapos nito, pinalitan ang pangalan ng Marshall Field at kumpanya, Leiter. Umalis siya sa kumpanya para mag-focus sa malalaking pamumuhunan sa real estate at makalipat sa Washington, District of Columbia kasama ang pamilya. Lumaki si Batang Mary sa isang bahay sa DuPont Circle. Sa isang tahanan na dating pagmamay-ari ni James, si G. Blaine, isang matagal ng senador ng United States na 2 beses nagsilbi bilang kalihim ng estado sa pamahalaan ng United States. Ngunit kahit ang dating tirahan ni Blaine ay hindi pa rin itinuring na sapat para sa panlasa ni Levi Leiter. At habang lumalaki si Mary, ang Leiter House, isang napakalaking tahanan ng pamilya na may 55 silid ay itinatayo sa Washington bilang kanilang bagong tahanan. Gayunpaman, hindi doon mananatili si Mary nang matagal bilang anak ng isang mayamang Amerikanong negosyante. Sa panahong ang mga babae ay mas nakikita ng karapat-dapat sa edukasyon tulad ng mga lalaki, nakatanggap si Mary ng isang napakagandang edukasyon. Sa Washington, si Mary ay mostly nag-aral sa bahay. Tinuruan ng mga tutor at governess sa kasaysayan, agham
at mga klasiko, pati sayaw, kanta at musika. Dahil sa pagkakaroon ng isang French na governess, natutunan din ni Mary na magsalita ng French nang matatas pagsapit ng huling bahagi ng 1,880 dashes. Marami ang nagsabi noong nasa hustong gulang na si Mary tungkol sa kanyang talino at lawak ng kaalaman, at sinabing ito ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa at pagkamapino na naging dahilan kung bakit siya kaakit-akit sa mga lalaki at babaeng may matatalino at mahuhusay na pag-iisip. Ipinakilala si Mary sa lipunan noong taglamig ng 1,888 matapos niyang mag-18 taong gulang. Napansin siya noon bilang isang magandang dalaga. Dahil dito, kasama ng kanyang kagandahang asal at edukasyon, naging perpektong kandidato siya para mapangasawa ng isang miyembro ng Britanikong aristokrasya. Noong huling ika-11 at unang ika-20 siglo, maraming anak ng mayamang negosyanteng Amerikano ang pinakasalan ng mga anak ng Britanikong aristokrata na tinawag na American Dollar Princesses. Sa proseso, naging kapwa kapaki-pakinabang ang ganitong mga kasunduan. Madalas kailangan ng pamilyang Britaniko ng bagong pera para mapanatili ang kanilang magarang ari-arian at marangyang buhay sa Inglaterra dahil lagi silang nalulubog sa utang. Samantalang ang pag-aasawa sa hanay ng mga aristokrata ng Britanya ay nagbigay sa mga pamilya tulad ng mga later ng antas ng sosyal na hindi basta-basta makukuha sa Amerika gamit lang ang pera. Sa huli, nagpakasal si Mary sa pamilyang Curzon ng Kedleston, isang aristokratikong pamilya na may lahing mula pa sa pananakop ng mga Norman sa Inglaterra noong ika-11 siglo. Nang tumawid ang mga Curzon mula Pransya kasama si William the Conqueror, unang nakilala ni Marie si George Curzon sa isang sosyal na pagtitipon sa London noong 1870. Noon, siya ay 31 taong gulang na konserbatibong miyembro ng parlamento. Kahit magkaiba ang edad, mabilis silang nagligawan, mas matagal kaysa karaniwan noong The Times, at nagpakasal noong Abril 22, 1875 sa Washington. Unang taon ng pagsasama ni Mary at George ay ginugol sa Inglaterra, kung saan agad siyang kinilalang malaking kalamangan para kay Curzon. Sa kampanya noong 1,875 na halalan sa parlamento, ang kanyang talino galing sa pakikisalamuha at pagiging madaling lapitan ay nagbigay kay Curzon ng mga taga-suporta sa isang medyo dikit na halalan para mapanatili ang kanyang pwesto sa Southport. Bagamat pinakasalan ni Curzon si Mary sa simula dahil sa kanyang pera upang mailigtas ang kanyang ari-arian, hindi nagtagal ay labis siyang na-in-love kay Mary at naging isang napakasayang pagsasama ito. Sa mga panahong ito, si Curzon, ang asawa ni Mary, ay nakilala bilang isang mahalagang boses sa patakaran ng Britanya sa gitnang Asya. Pinalawak ng British Raj ang kanilang teritoryo sa loob ng ika-11 na siglo papunta sa Pakistan at sinubukan nilang sakupin ang Afghanistan, ngunit hindi sila nagtagumpay. Isa pang isyu ang banta ng Imperyong Ruso na layong palawakin ang teritoryo mula Dagat Caspian patungong Persia at Afghanistan. Nagsulat si Curzon ng ilang mga akda noong 1870 kahit nililigawan pa niya si Marie, tungkol sa Persia at sa mga pulisya ng pamahalaang Briton sa rehiyon sa mas malawak na konteksto. Bahagi ng pagkahumaling ni Marie sa kanya ay ang interes niya sa pag-aaral tungkol sa silangan. Interesado rin ang pamahalaang Briton at noong 1878 dahil sa kanyang mga publikasyon at petisyon tungkol sa rehiyon, itinalaga si Curzon bilang viceroy ng British Raj, isa sa pinakamahalagang posisyong pampolitika sa buong mundo noong panahong iyon. Sa kanyang pagkakatalaga, ginawang baron si Curzon sa peerage ng Ireland bilang Baron Curzon ng Kedleston at si Mary ay naging Baroness Curzon. Magkasama, nagtungo ang mag-asawa sa India kung saan si Mary ay naging viceroy na parang unang ginang ng British India. Dumating sina Curzon sa pantalan ng Bombay, pinakamatandang pag-aari ng Britanya sa India, noong Disyembre 30, 1878. Sa kanilang ikinatuwa, sinalubong sila ng masiglang mga tao at ng mga maharlikang saludo. Mula roon, nagtungo sila sa Calcutta, ang kabisera ng Britanikong India, kung saan tinatayang mahigit 100,000 katao ang nakasaksi sa kanilang pagtanggap sa Government House. Halos agad-agad, napansin si Mary dahil sa kanyang kagandahan at paggalang, at inilarawan siya ng may matinding papuri sa buong India.
Bagaman ang Calcutta ang kabisera, napakatindi ng init tuwing mga buwan ng tag-init. Kaya lilipat ang pamahalaan sa Shimla sa Hilagang India, kung saan kakaibang pinamumunuan ang malaking bahagi ng mundo mula sa maliit na pahingahan sa bundok. Ito ang magiging buhay ng mga Curzon sa susunod na 6 na taon. Karaniwang nasa government house sa Calcutta, umaakyat sa Shimla tuwing tag-init at umiikot sa bansa paminsan-minsan para sa tungkulin sa pamahalaan. Ang papel ni Mary bilang vicereine ay pangunahing maging pinuno ng British High Society sa India. Panahon ito na ang kolonyal na komunidad ay mailap sa karaniwang Indian. Kadalasan siyang nakikisalamuha sa mga asawa at anak na babae ng libo-libong British administrador at empleyado ng pamahalaan ng Raj. Sa ganitong tungkulin, nakilala siya sa pagpapalaganap ng mataas na moda sa India at pagsasama ng mga elemento ng tela at estilong Indian sa sarili niyang pananamit, kaya't naging popular ito sa kolonyal na komunidad. Sa huli, nakaapekto ito sa moda sa Europa, kung saan sabik ang mga designer sa London, Paris, at iba pang lungsod sa mga bagong ideya tungkol sa Oriental at Asian na moda. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng panahon ni Mary bilang vicereine ay ang pagpaplano ng Delhi Durbar noong 1902. Inorganisa ito para ipagdiwang ang pag-akyat ni Edward VII bilang emperador ng India. Naging pangalawang British monarch lamang siya na ginawaran ng titulong iyon matapos ang kanyang ina na si Reyna Victoria. Ang napiling lugar para sa seremonya ay isang abandonadong kapatagan malapit sa lungsod ng Delhi, ang katutubong at ninunong kabisera ng India. Ang mag-asawang Curzon ang namahala sa paghahanda para sa isang napakalaking parada ng militar at seremonya dito noong 1902 na magsisilbing pahayag tungkol sa pamumuno ng mga British sa subkontinente. Sa kanilang pagkadismaya, gayunpaman, hindi mismo naglakbay ang hari patungong India para sa okasyon at sa halip ay ipinadala niya ang kanyang kapatid, ang Duke ng Connaught, bilang kanyang kinatawan. Ibig sabihin, naging sentro ng atensyon ang mag-asawang Curzon sa unang araw. Pumasok sila sa seremonyal na lugar, sakay ng elepante at nagtapos ang durba sa isang koronasyon na sayawan. Pinamunuan ni Mary at ng kanyang asawa, suot niya ang isang napakagandang hanay ng mga alahas at isang nakamamanghang damit na gawa sa ginto at pilak na tinatawag na peacock dress. Sinasabi na nang pumasok siya sa bulwagan, napahinto ang hininga ng mga tao na nagpapakita lamang kung gaano siya kaganda at kaelegante. Ang kasal ni Mary ay nagbunga ng 3 anak na pawang mga babae. Si Irene ang panganay, ipinanganak noong Enero 1896 kaagad matapos silang ikasal. Sa mga sumunod na taon, naging isang British peer, sosyalita at pilantropo siya. Dahil dito, naging miyembro siya ng English House of Lords mula 1925. Kahit maraming manliligaw, hindi siya nag-asawa o nagkaanak. Naging aktibo siya sa maraming gawaing kawanggawa, partikular bilang presidente ng London Union of Youth Clubs. Ang pangalawang anak na babae ni Maria, si Cynthia, ay ipinanganak noong 1878. Maaaring siya ang pinakakontrobersyal sa mga anak ni Curzon dahil noong 1920 pinakasalan niya si Oswald Mosley. Noong panahong iyon, siya ay sumisikat sa politika ng Inglaterra dahil sa kakayahan. Ngunit noong 1930, nakilala siya dahil sa pagtatatag ng British Union of Fascists. Nagkaroon sila ni Oswald ng 3 anak, ngunit namatay si Cynthia noong 1933 bago niya makita silang lumaki. Habang nakakulong si Oswald ng pamahalaang Briton dahil sa kanyang buhay politika noong ikalawang digmaang pandaigdig, si Irene ang naging tagapag-alaga ng kanyang mga anak. Sa wakas, ipinanganak si Alejandra noong 1904. Siya rin ay nasangkot sa kilusang pasista ng Britanya noong dekada 1930 na nagsilbing layunin. Sa pagitan ng kanyang bayaw at kasintahan na si Mosley at ng pamahalaan ni Benito Mussolini sa Italia, sa tulong ng isa pa niyang kasintahan na si Dino Grandi, embahador ng Italia sa London. Lahat ng ito kahit na noong 1925, pinakasalan niya si Major Edward Dudley Metcalfe, ang matalik na kaibigan at equerry ni Edward VIII. Nakilala si Mary sa India dahil sa kanyang trabaho bilang isang conservationist. At sa maraming paraan, isa siyang tagapanguna sa larangang ito.
Nababahala siya na mapigilan ang sobrang pangangaso ng puting rhinoceros. Nangyari ito sa huling bahagi ng kanyang pagiging viceroy ng India, matapos niyang bisitahin ang Kasaranga para makita ang mga hayop. Ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, naniwala si Curzon na kakaunti na lang ang hayop kahit sa mga dating saganang lugar at malaki ang ibinaba ng populasyon nito. Bilang resulta, pinangunahan niya ang paglikha ng Kazaranga Reserve Forest na naging simula ng kasalukuyang Kazaranga National Park. Walang duda, nauna siya sa panahon sa pagsusulong ng ganitong hakbang. Noong panahon na abala si Mary sa kanyang proyektong pangkalikasan, ang kanyang asawa ay nasangkot sa lalong tumitinding alitan sa pinuno ng British military sa India. Si Herbert Kitchener ay itinuring na dakilang bayani ng digmaan ng mga Briton noon. Matapos niyang talunin ang mga Mahdis ng Sudan sa labanan sa Omdurman noong 1878 para sakupin ang rehiyon. Pagkatapos ay nakaharap niya ang mga Pranses sa Pasyolda at sa huli ay nasangkot sa pagsupil ng ikalawang digmaang Boer. Pagkatapos nito, nagpetisyon si Curzon sa pamahalaang Briton para italaga siyang Commander-in-Chief ng puwersang Briton sa India. Agad nasira ang kanilang relasyon dahil inisip ni Curzon na layunin ng reforma ni Kitchener sa British garrison na pahinain ang kanyang autoridad. Bilang viceroy noong 1900 at 4 sila ay nagkaroon ng matinding alitan, ngunit sa huli si Kitchener ang nagwagi. Noong 1905, siya ay ipinatawag pabalik bilang viceroy. Siya, si Mary, at ang kanilang mga anak ay pauwi na. Pag-alis nila sa India noong 1905, humina na ang kalusugan ni Mary. Lalo pa itong humina nang mahirapan siya sa ikatlong pagbubuntis at maagang nalaglag. Habang ang tropical na klima sa India at ang mahirap na schedule na pinanatili niya bilang viceroy ay hindi nakatulong upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Lalo pang lumala ito dahil sa mahabang biyahe pabalik ng Inglaterra matapos ang termino ng kanyang asawa bilang viceroy noong 1905. Pagbalik nila, hindi pa rin bumuti ang kalagayan. Namatay siya dahil sa mga komplikasyon dulot ng kanyang pagkalaglag at kaugnay na operasyon sa kanilang tahanan sa Carlton House Terrace sa Westminster, London noong 18 ng Hulyo, 1906. 36 na taong gulang lang siya, isang malungkot na wakas sa buhay ng isa sa pinakakilalang tinatawag na Dollar Princesses. Matapos pumanaw si Lady Curzon, nagpagawa ang kanyang nagdadalamhating asawa ng Memorial Chapel bilang parangal sa kanya na konektado sa All Saints, ang parish church ng Kedleston Hall. Noong 1917, nagpakasal si Lord Curzon kay Grace Elvina Hinds, isa pang kilalang Amerikanang tagapagmana. Sa huli, pumanaw si Lord Curzon noong 1925 at inilibing sa tabi ng kanyang unang asawa. Nang pumanaw ang kanyang pangalawang asawa, inilibing siya sa labas ng simbahan. Pinaniniwalaang sina Mary Curzon at ang 3 anak niya ang nagsilbing inspirasyon sa katang-isip na si Lady Grantham at kanyang 3 anak na babae sa sikat na serye ng independent television na Downton Abbey. Ang susunod nating kwento ay babalik sa Dollar Princess na gumawa ng kasaysayan hindi lang sa pamamagitan ng pag-aasawa, kundi sa pagbasag ng hangganan sa politika bilang kauna-unahang babaeng miyembro ng parlamento ng Britanya. Si Nancy Astor o Nancy Witcher Langhorne ay ipinanganak sa Langhorne House sa Danville, Virginia noong 19 ng Mayo, 1879. Siya ang ika-8 anak sa 11 magkakapatid na ipinanganak sa kanyang ina, si Nancy Witcher Keene, at sa kanyang ama, si Chiswell Danby Langhorne. Ang mga Langhorne ay isang matandang pamilyang taga-timog na may malaking kayamanan. Naipon nila ang kanilang yaman noong 18 at 19 na siglo mula sa paggawa ng mga alipin at lumalaking produksyon ng tabako at bulak na gulugod ng ekonomiyang plantasyon. Pinalawak din ng mga Langhorne ang negosyo nila sa paggawa ng riles ng tren noong dekada 1800 at 40 at 1850. Bumagsak ang negosyo ni Chiswell Langhorne matapos ang digmaang sibil at abolisyon ng pagkaalipin dahilan ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Nang ipinanganak si Nancy noong 1879, naranasan ng mga Langhorne ang matinding hirap sa unang pagkakataon matapos ang maraming dekada. Ngunit agad na nagawa ni Chiswell na baguhin ang takbo ng kanilang buhay gamit ang matagal ng mga koneksyon ng kanilang pamilya sa negosyo.
Nakakuha siya ng mahahalagang kontrata sa paggawa ng riles sa mga timog na estado noong mga taon ng muling pagtatayo pagkatapos ng digmaang sibil at ginamit niya ito upang palaguin ang yaman ng mga langhorn noong huling bahagi ng 1870s at papasok ng 1880s. Pagsapit ng unang bahagi ng 1870s habang nagdadalaga na si Nancy, matagumpay na nakabalik ang mga langhorn sa yaman at mataas na katayuan sa lipunan. Pagsapit ng early 1870s, madalas ginugol ni Nancy ang oras sa mga langhorn. Bagong manor sa Virginia at tirahan ng pamilya sa New York, lungsod ng mga makapangyarihang angkan noong gininto ang panahon ng Amerika na may marangyang tahanan. Nag-aral si Nancy sa finishing school para sa mga dalaga at tinuruan siya ng mga klasiko, banyagang wika, sayaw at tamang asal sa lipunan. Naging tanyag ang magkakapatid na langhorn dahil sa kanilang kagandahan at talino. At gaya ng makikita mo, si Nancy lalo na ay mapapatunayan ang kanyang talas ng isipan sa mga darating na taon, kahit na hindi mawawala ang paglikha niya ng mga kontrobersya. Habang siya ay teenager pa lamang sa New York, nakilala ni Nancy si Robert Guldshaw, ikalawa isang tagapagmana ng mayamang pamilya mula sa Boston. Ginawaran para sa ambag sa layunin ng unyon noong digmaang sibil. Nagpakasal sila sa Manhattan noong Oktubre 27, 1877. Ilang buwan lamang matapos mag-18 si Nancy. Sa kasamaang palad, nagkaproblema agad ang kanilang kasal simula pa lang. Mas matanda si Robert ng 7 taon kay Nancy, pero hindi edad ang naging sanhi ng problema sa kanilang kasal. Kahit ang pagsilang ng kanilang anak na lalaki na si Robert Jr. noong 1878 ay hindi nakapagsalba sa kanilang pagsasama at pagsapit ng 1900, naghiwalay na ang mag-asawa. Ipininta ng mga kaibigan ni Robert si Nancy bilang puritanikal at kontrolado, habang iginiit ng mga kakilala ni Nancy na nagwakas ang kasal dahil lasinggero at babaero si Robert. Sa totoo lang, maaaring tama ang magkabilang panig. Bagamat wasak ang puso ngunit determinado, nagpasya si Nancy na baguhin ang kanyang sarili, isang hangaring magdadala sa kanya sa kabila ng Atlantic at papasok sa kasaysayan. Hindi opisyal na nagdiborsyo si Nancy kay Robert hanggang 1900 at 3 taong namatay din ang kanyang ina. Malungkot at litong-lito, bumalik siya sa bahay ng kanyang ama sa Virginia noong 1900 at 4 umaasang magsimula muli. Naglakbay si Nancy sa England, kasama ang kanyang batang anak na si Bobby, na nakuha na niya ang buong kustodya. At agad siyang na-in-love sa England. Naramdaman ng kanyang ama ang kanyang pag-aatubili at nakita kung gaano siya kasaya sa ibang bansa, kaya hinikayat siya nitong manirahan na roon ng tuluyan. At sinabi na iyon din ang naging hiling ng kanyang ina. Upang mapadali ang paglipat, iminungkahi ng kanyang ama na isama niya si Phyllis, ang nakababatang kapatid, sa adventure nila. Hindi nagtagal, nakilala si Nancy sa lipunang Ingles bilang isang matalino at kaakit-akit na Amerikana. Dumating siya noong panahon na uso ang mga mayayamang batang Amerikanang babae na nagpapakasal sa British aristocrats para sa mataas na katayuan na tinatawag na dollar princesses. Dahil sa patuloy na uso, minsan siyang tinanong, "Pumunta ka ba rito para kunin ang aming mga asawa?" Sagot ni Nancy, "Kung alam mo lang hirap ko sa paglaya sa akin." Ang sagot niyang ito ay agad na nagustuhan ng lahat sa silid at nagpakita ng kanyang talas ng isip na magpapasikat sa kanya bilang bituin ng lipunang London. Nakakatawa, hindi nagtagal at nakahanap si Nancy ng panibagong asawa. Noong 1905, nakilala niya si Waldorf Astor, anak ni William Waldorf Viscount Astor, isang kilalang Amerikanong Briton na negosyante at pilantropo. Namana niya ang malaking yaman mula sa kanyang ama, si John Jacob Astor III, at kalaunan ay nagkamal pa siya ng mas maraming kayamanan sa pamamagitan ng iba't ibang negosyo. Pinakatanyag ang kanyang hotel empire na matatagpuan pa rin sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkataon, magkaedad sina Nancy at Waldorf, pareho silang ipinanganak noong 1879 sa parehong araw at ipinanganak din siya sa Amerika. Lumaki man siya sa Britanya, naging malapit sila at nagpakasal noong 1906. Pareho silang 27 taong gulang. Nang pumanaw ang ama ni Waldorf noong 1919, naging Lord at Lady Astor sila at nanatili ang titulong ito kay Nancy hanggang sa dulo ng kanyang buhay.
Matapos ikasal, nanirahan ang mag-asawa sa isang marangyang townhouse sa St. James's Square sa London at hinati ang oras sa pagitan nito at malaking estate sa bukirin ng Buckinghamshire. Hindi tulad ng kanyang unang kasal, masaya ang relasyon ni Nancy kay Waldolf. Isa siyang tapat at mapagmahal na asawa at kalaunan ay nagkaroon sila ng 5 anak. Si William Waldolf, 1907, Nancy Phyllis, 1909, Francis David, 1912, Michael, 1916, at John Jacob, 1918, ay ipinanganak. Naging daan ito para kay Nancy na sumikat bilang kilalang hostess sa sosyal na elite. Ngunit hindi roon natapos ang kanyang ambisyon na nagbukas ng daan sa mas malaking entablado. Politikang Briton, kilala si Nancy Astor ngayon bilang kauna-unahang babaeng miyembro ng parlamento sa kasaysayan ng Parlamentong Briton o sa madaling salita, ang unang babaeng miyembro ng parlamento na opisyal na umupo sa kanyang pwesto. Sa totoo lang, si Constance Markievicz ng Ireland ang tunay na unang babaeng miyembro ng parlamento dahil siya ang nahalal sa Westminster noong 1918. Ngunit hindi niya kailanman tinanggap ang kanyang pwesto sa parlamento. Miyembro siya ng Sinn Féin Party na tumangging tanggapin ang mga pwesto sa London at bumuo na lang ng sariling parlamento sa Dublin. Mula pa noong simula ng kanilang kasal, hinikayat na ni Nancy ang kanyang asawa na subukan ang isang karera sa politika. Naging matagumpay siya rito at noong 1918 siya ang naging miyembro ng parlamento para sa Plymouth Sutton. Ngunit sa pagkamatay ng kanyang ama noong 1919, si Aldulf ay naging ikalawang Viscount Astor, naging miyembro ng House of Lords, kaya napilitan siyang isuko ang kanyang pwesto. Dahil dito, nagkaroon ng by-election sa Plymouth Sutton. At dahil sa tagumpay ng kamakailang kilusan para sa karapatang bumoto sa Britanya, sinunggaban ni Nancy ang pagkakataon at nagkampanya para sa pwesto. Sa edad na 40, nanalo siya sa by-election noong Nobyembre 1919 at gumawa ng kasaysayan bilang unang babae na umupo sa British Parliament. Si Nancy Astor ay mananatili sa pwesto sa loob ng 26 na taon. Tulad ng makikita natin, kilala siya bilang malupit at ang panahon niya bilang miyembro ng parlamento ay madalas na kontrobersyal. Ngunit ito rin ay tinampukan ng mahahalagang tagumpay. Sumali siya bilang miyembro ng Conservative and Unionist Party na kilala bilang mga Conservative at tinatawag ding mga Tory noong huling bahagi ng dekada 1920. Si Lady Astor ay nagkampanya para protektahan ang mga kababaihan laban sa abuso, itaguyod ang patas na pagtrato sa kabataan sa korte, at suportahan ang tulong sa mahihinang kababaihan at solong ina sa London at iba pang malalaking syudad. Pinangunahan ni Astor ang pagsuporta sa kababaihan sa politika bilang unang pangulo ng Electoral Association for Women mula 1924 na nagtaguyod ng partisipasyon ng mga babae sa politika. Sa Britanya at United States, sa pagitan ng dalawang digmaan, naging isa siya sa pangunahing feminista sa parlamento, pinakamalaking pamana niya. Ngunit habang lumalala ang kalagayan ng politika, ang mga pananaw ni Lady Astor ay naging mas kontrobersyal. Kung ang dekada 1920 ay panahon ng pag-asa at tagumpay para kay Nancy sa larangan ng politika, ang dekada 1930 naman ay kabaligtaran nito. Sa panahon ng lumalalang ekstremismo sa politika sa kanluran ng mundo, lalo siyang naging bukas sa pagsuporta sa iba't ibang kontrobersyal na posisyon sa politika. Halimbawa, mariin ang pagtutol ni Nancy sa Romano-Katolisismo dahil sa pagdating ng mga imigrante mula Ireland at Italia sa Amerika mula 1800 at 40 hanggang 1920. Gayunpaman, ang mahigpit niyang pananaw ay sumalungat sa mas mapagparaya at sekular na pananaw noon sa Britanya. Bagamat nakasasama ang pagiging laban niya sa Katolisismo, mas nabigyang pansin ngayon ang kontrobersya sa kanyang pananaw sa mga Hudyo. Hindi maikakaila na si Nancy Astor ay laban sa mga Hudyo. Gayunpaman, hindi na bago ang ganitong asal sa Europa sa pagitan ng dalawang digmaan. Mahalagang tandaan iyon habang pinaigting ng rehimeng Nazi ang pag-uusig sa mga Hudyo noong dekada 1930. Parehong nagbigay lamang ng limitadong suporta ang mga pamahalaan ng Britanya at Amerika
sa mga refugee na tumatakas mula sa Alemanya at Austria. Ngunit mas malalim pa ang antisemitismo ni Nancy Astor. Naniniwala siya sa isang tanyag na teorya ng sabuatan noong panahong iyon na nagsasabing ang mga Hudyo ay palihim na nakikipagtulungan sa mga sosyalista at komunista upang gibain ang lipunang kanluranin at bumuo ng isang bagong kaayusan sa mundo. Noong huling bahagi ng 1930, bumuo si Nancy Astor ng isang kilalang alyansa kay Joseph Kennedy Sr., ang United States Ambassador sa Britain at ama ni Pangulong John F. Kennedy. Ayon sa mga ulat, iminungkahi pa raw ni Astor kay Kennedy na ang pag-uusig ng mga Nazi sa mga Hudyo ay hindi sapat na dahilan upang hilahin ang Britain at Amerika sa digmaan. Nananatili rin siyang may maganda at maayos na relasyon kay Joachim von Ribbentrop, ang Nazi ambassador sa Britain, at nagsalita siya ng pabor tungkol dito noong huling bahagi ng 1930. Dahil sa kanyang ekstremistang pananaw, siya ay naiwang mag-isa sa politika at nagsimula ang pagbagsak ng kanyang karera. Ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939 at pagpasok ng Estados Unidos noong Disyembre 1941 ay nagtulak kay Lady Asta sa pampulitikang pag-iisa dahil binuhay ng kanyang mga kalabang pampulitika ang dati niyang paborableng pananaw tungkol sa mga Nazi. Ang mga suliraning pampulitika ay lumala pa dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay at kakaibang pag-uugali ng kanyang anak na lalaki. Mula sa unang asawa, namana ni Astor ang hilig sa pag-inom at kaunti lang ang nagawa niya para ayusin ang reputasyon ng ina habang lumalala ang digmaan. Lalo pang pinagalit ng kanyang kontrobersyal na pahayag ang publiko. Malawak siyang binatikos dahil sa kanyang pahayag na ang mga sundalong Briton na lumalaban sa timog na bahagi, lalo na sa Italia, ay mga duwag na umiiwas sa mas mapanganib na labanan sa Hilagang Pransya. Pagkatapos ni Diday, nakita ang kanyang hindi nagsisising pananaw sa mga etniko, relihiyosong minorya at ang paninindigan laban sa mga Hudyo. Kahit nalantad na ang kasindak-sindak na Holocaust sa Europa noong 1944 at 1945, itinuturing pa rin ng mga pinuno ng Conservative Party na siya ay pabigat. Nang magpatawag si punong ministro Winston Churchill ng biglaang halalan ilang linggo matapos ang digmaan noong 1945, tahasang sinabi kay Nancy Astor na wala siyang suportang makukuha kung tatakbo siyang muli. Wala mula sa kanyang partido at kahit mula sa sarili niyang pamilya. Binalaan siya ng kanyang asawa na kung tatakbo siya sa posisyon, mag-isa lang siyang lalaban. Galit at napahiya, napilitan siyang umatras. Pagkatapos ng 26 na taon sa parlamento, natapos ang karerang pampulitika ni Nancy Astor hindi sa palakpakan, kundi sa sama ng loob at panghihinayang, at ang kanyang pagbagsak ay simula pa lamang ng mahaba at malungkot na huling kabanata. Nagdulot ng matinding sama ng loob kay Nancy ang kanyang pagreretiro sa politika. Sa mga pampublikong okasyon, madalas siyang sumisigaw at sinisisi ang pamunuan ng mga konserbatibo sa pagpapaalis sa kanya sa parlamento. Habang lumalawak ang liberalismo sa Britanya, lalong hindi bagay ang makalumang pananaw ni Nancy at labis itong nakaapekto sa kanilang pagsasama. Siya at si Waldorf ay nagsimulang maglakbay ng magkahiwalay at di nagtagal ay namuhay na rin ng magkahiwalay. Ngunit sa kabila ng kanilang hidwaan, nagkasundo rin silang dalawa bago pumanaw si Waldorf noong ika-30 ng Setyembre, 1952. Pumanaw siya sa edad na 73. Umabot si Nancy Astor ng 84 na taon at namatay sa Grimsthorpe Castle, Inglaterra noong Mayo 2, 1964. Ang kanyang mga huling taon ay puno ng pag-iisa. Lahat ng kanyang mga kapatid ay nauna ng pumanaw kaysa sa kanya at ang relasyon ni Nancy sa kanyang mga anak ay naging napakabigat na halos wala na silang ugnayan sa isa't isa. Bagamat inalagaan siya ng kanyang anak na si Nancy noong huling yugto ng kanyang karamdaman. Sa ngayon, ang pamana ni Nancy Astor ay isang larangan ng mga kontradiksyon. Para sa iba, siya ay simbolo ng feminism at tagapagbukas ng daan sa politika ng kababaihan. Para naman sa iba, naaalala siya bilang isang hindi nagsisising anti-Semite na ang pagkapanatiko ay nagmamantsa sa kanyang mga nagawa. Ang totoo, isa siyang tagapagbukas ng landas at isang taong may malalalim na pagkukulang. Sa huling kwento, babalik tayo sa isa sa pinakauna at matagumpay na Dollar Princess,
na madalas ding di napapansin sa kasaysayan. Si Consuela Montagu Consuelo Isnaga ay ipinanganak sa hindi tiyak na petsa noong 1853 bilang Francisca Maria de la Consolacion Isnaga sa lungsod ng New York, ngunit mas nakilala siya sa buong buhay niya bilang Consuelo. Siya ang pangalawa sa 4 na anak ni na Antonio Modesta Isnaga del Valle at ng kanyang asawa, Elemaria Isnaga, na ipinanganak na Clement. May 3 pa silang anak, si Fernando, 1850, at 2 babae, sina Natica, 1856, at Emily, 1859. Ang pamilya ni Consuelo ay mayaman sa magkabilang panig. Si Antonio, ama niya, ay mula sa mayamang dinastiya ng mga Cuban na nagpatakbo ng mga asyenda ng asukal sa isla sa panahon ng malalaking kita sa kalakalan ng asukal. May koneksyon na sila bago pa lumipat ang pamilya sa Cuba patungo sa aristokrasya ng Espanya. Ngunit ang kanilang yaman ay nagmula sa dugo dahil ito ay mula sa kalakalan ng mga alipin na ginamit para sa industriya ng asukal sa Caribbean. Sa loob ng maraming siglo, ang yaman ng pamilya ng ina ni Consuelo ay nagmula sa mas etikal na pinagmulan. Ang mga Clement ng Dutchess County, New York ay umunlad bago pa ipinanganak si Consuelo. Ito ay dahil sa maagang pamumuhunan nila sa steamboat technology na pinaandar nila sa Hudson River at mga karatig na tubig ng Manhattan at Greater New York. Mabilis itong naging maunlad na industriya na nagdala ng yaman sa marami noong Gilded Age ng Amerika, kabilang si Cornelius Vanderbilt, na naging pinakamayamang tao sa Estados Unidos at marahil sa buong mundo. Si Consuela ay halos pinalaki sa Ravenswood Plantation sa Concordia Parish sa Louisiana dahil ang kanilang pamilya ay nagpanatili ng mga ari-arian hindi lang sa New York at Cuba, kundi pati na rin sa mga southern states at sa Rhode Island. Ito ay isang marangyang pagpapalaki na may mga governess na namamahala sa bahay at mga pribadong guro. Hindi man malinaw ang maraming detalye ng kanyang kabataan, ayon sa mga nakakakilala at sa kanyang mga interes, si Consuela ay mahusay ang edukasyon. Habang yumaman ang mga Isnaga, noong ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo, mas niligawan sila ng mga aristokratang Briton para sa ugnayang pag-aasawa. Panahon ito na maraming sinaunang maharlikang pamilya sa Britanya ang nagkaproblema sa pananalapi. Matapos ang mga taon o siglo ng marangyang pamumuhay sa London at probinsya, maraming pamilya ang naghirap dahil sa mga pabaya at gastador na miyembro na nagsayang ng kayamanan, nagsusugal sa kabisera o nag-invest sa mapanganib na negosyo. Halimbawa, ang biglang pag-usbong at pagbagsak ng industriya ng tren noong 1840 ay nagdulot ng kahirapan sa maraming dating mayayamang angkan sa Britanya. Sa ganitong kalagayan, nagsimulang ipakasal ng maraming pamilya ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga anak ng bagong yamang pamilyang Amerikano. 2 panig ang nakinabang dito. Magkakaroon ng ginhawa sa pera ang pamilyang Briton habang makukuha ng pamilyang Amerikano ang sosyal na benepisyo ng pakikipag-asawa sa mga aristokratang Briton. Mabilis na nasangkot ang mga Isnaga sa ganitong kalakaran, ngunit maaaring isipin mong sapat na ang kanilang napakalaking yaman at ang makasaysayang kayamanan ni Antonio para makuha nila ang lahat ng prestihiyong kailangan nila, ngunit hindi ganoon ang nangyari. Dahil sa pinagmulan ng mga Isnaga bilang mga Cuban at dahil si Clement ay bagong yaman, kadalasan silang hindi tinatanggap sa mataas na lipunan ng Amerika tulad ng karamihan sa mga mayayamang pamilya. Mula noon, sabik silang matanggap sa lipunan at nakita nila si Consuelo bilang kanilang paraan para makapasok. Kaya, kahit hindi pa alam ni Consuela noon, malapit na siyang tumawid ng Atlantic Ocean para pakasalan ang isang British na manliligaw. Magiging bahagi siya ng unang alon ng mga tinaguriang American Dollar Princesses. Noong unang bahagi ng 1870s, ipinakilala si Consuela sa sosyal na lipunan ng New York at agad siyang sumikat, hindi lang dahil sa kagandahan, kundi pati sa kanyang talino. Habang siya ay nakikisalamuha sa mga anak na babae ng pinakamayayamang pamilya noong panahong iyon tulad ng mga Vanderbilt at mga Jerome, siya at ang kanyang pamilya ay hindi pa rin tinatanggap ng pinakatuktok ng lipunan sa New York. Ang mga hindi kabilang sa elitistang uri na ito ay magpapakasal sa mga tagapagmana ng Britanya sa tamang panahon. Ang mga buhay ng mga kabataang babaeng ito mula sa kanilang mga unang araw sa New York noong
1,870-S ay hindi malilimutang naitala makalipas ang ilang taon. Sa The Buccaneers ni Edith Wharton, ginamit niya bilang basehan ng mga karakter ang totoong Amerikanang tagapagmana, kabilang ang kaibigan niyang si Consuelo. Sa New York, muling nagkita sina Consuela at ang matalik niyang kaibigang si Alva Erskine Smith. Nakasama niya sa timog bago ang digmaang sibil. Ikinasal agad si Alva kay William Kissam Vanderbilt at si Consuelo ang nagpakilala sa kanya rito sa simula pa lang. Nang ipinanganak ang unang anak ni Alva, ginawa niyang ninang si Consuelo at ipinangalan pa sa kanya ang bata. Tinutukoy ko siyempre si Consuelo Vanderbilt, ang Amerikanang tagapagmana na pinakasalan ang ika-9 na Duke ng Marlborough at nagligtas sa Blenheim Palace noong 1870-S. Iminungkahi na ipakasal si Consuelo kay George Victor Drogo Montagu, Viscount Mandeville, tagapagmana ni William Montagu, ika-7 Duke ng Manchester mula sa isa sa pangunahing aristokratikong linya sa Britanya. Ang kanyang angkan ay maaaring masundan pabalik hanggang ika-11 siglo noong ang tagapagtatag ng dinastiya, si Drogo de Montagud, ay sumama kay William the Conqueror papuntang Inglaterra noong 1666 bilang bahagi ng pananakop ng mga Norman sa bansa. Ngunit sila, tulad ng ibang maharlikang angkan, ay unti-unting naghihirap noong ika-19 siglo at nahihirapan na silang mapanatili ang marangyang pamumuhay na kanilang nakasanayan noon. Ang kasal ni Consuelo kay Jorge noong ika-22 ng Mayo, 1876 sa Grace Church sa Manhattan, New York, ay nagbago ng lahat ng iyon. Nakakuha siya ng 6 na milyong dote sa pamamagitan ng kasal, isang napakalaking halaga na katumbas ng mahigit 150 milyon sa pera ngayon. Naging sosyal na sensasyon ang mga naga sa New York at nakipag-ugnayan sa Britanong aristokrasya. Unang nakilala ni Consuelo ang Visconde sa isang party at mula pa sa simula ay labis siyang na-in love kay Jorge. Mukhang perpektong magkapareha sila, ngunit sa kabila ng mga damdaming ito, tila iisa lang ang nagmamahal. Dagdag pa, tumutol ang mga magulang ni Montagu sa kasal at tinangka nila itong hadlangan. Hindi lang niya kinailangang harapin ang pagkapuot ng kanyang mga biyenan, kundi si George ay hindi rin tapat at laging may tensyon sa kanilang pagsasama. Lalong lumala ito dahil sa kanyang paggastos, pagwaldas ng malaking pera sa mga kabit, pagpunta sa mga music hall sa London at pagsusugal. Sa huli, ipinatapon sila ng Duke ng Manchester, ama ni George, sa mga lupain nila sa Ireland. Umaasang titigil si George sa sobra niyang paggastos. Hindi napigilan ng Ireland ang pagiging maluho ni George, pero dito sila nagsimulang bumuo ng pamilya. 3 anak ang isinilang. Dumating si William noong 1877 at balang araw siya ay magiging Duke ng Manchester. Isang araw, noong 1879 dumating ang 2 anak na babae, na parang nagsilbing simula at wakas ng taon. Si Jacqueline Mary, nakilala bilang May, ang naunang ipinanganak, kasunod si Alice Eleanor, na tinatawag ng pamilya bilang Nell. Sa panahong ito, dinala ng ina ni Consuelo na si Ellen ang kanyang mga dalagang anak na babae sa London upang ipakilala sila sa lipunan. Doon, nakilala at napangasawa ni Maria de la Natividad o Natika na tawag sa kanya ng kanyang pamilya, si Sir John Lister Kay, ang ikatlong Baronet Lister Kaye. Nagbigay siya ng pera para sa pamilya, pero sa halip na gumanda ang kalagayan, lalong lumala ang sitwasyon. Noong 1914, humarap si Sir John sa hukuman ng pagkalugi sa London matapos mag-invest sa mga ari-arian sa Balkans na naging masama ang kalagayan habang tumindi ang mga digmaan doon noong 1910. Noong 1883, nagdaos si Alva, kaibigan ni Consuelo, ng marangyang costume ball para makapasok sa mataas na lipunan ng New York na binabantayan noon ni Ginang Astar. Naging malaking tagumpay ang party at yumanig ito sa mundo ng Gilded Age, ang sosyal na elite ng New York. Sana ito na ang pahinga mula sa malungkot na buhay ni Consuelo sa Inglaterra, lalo na't siya ang panauhing pandangal. Noong taon ding iyon, pinayagan ng Duke ang pamilya bumalik sa Inglaterra. Bagamat sa panahong iyon, nawaldas na ni George ang malaking bahagi ng dote na nakuha niya sa pamamagitan ng kasal kay Consuelo sa Inglaterra, nanatiling malungkot si Consuelo. Madalas wala sa bahay ang kanyang asawa, iniiwan siyang mag-isa
upang subukang harapin ang komplikadong mataas na lipunan ng mga Ingles. Di nagtagal, nagkaroon siya ng mga kaibigang Amerikanang tagapagmana na naging paborito ni Bertie, ang prinsipe ng Wales at magiging Haring Edward V. Sama-sama, nagho-host ng pribadong hapunan at baraha ang mga Amerikanang tagapagmana. Habang tumutugtog ng banjo at nagkukwento si Consuelo habang naninigarilyo ng tabako, labis na natuwa sa kanya si prinsipe ng Wales at ang asawang si Alexandra ng Denmark. Dahil dito, nagbukas ang mga pintuan ng Inglaterra para kay Consuelo. Noong 1800 at 90 namatay ang ikapito, Duke ng Manchester, at pinalitan siya ni George. Sa panahong iyon, halos magkahiwalay na namumuhay sina George at Consuelo, at si George ay naninirahan na kasama ang isa sa kanyang mga kabit, si Bessie Bellwood. Naibalita ito sa mga pahayagan at ikinahiya ni Consuelo kahit na sa panahong iyon ay paborito siya sa mataas na lipunan. Nang makuha niya ang titulo ng Duke, nagpasya siyang talikuran si Bessie at subukang magpakita ng normal na buhay pamilya. Ngunit saglit lang din iyon, anumang kaso. Namatay siya noong Agosto 1822 taon matapos maging Duke dahil sa cirrhosis ng atay dulot ng magulong pamumuhay at pagkalulong sa alak. Kaya naman, ang anak ni Consuelo na si William ay naging ika-9 na Duke ng Manchester sa edad na 15 lamang. Gayunpaman, pera pa rin ang naging problema. Upang masolusyonan ito, nagsimulang tumulong si Consuelo sa ibang Amerikanang tagapagmana na makahanap ng may titulong asawang Briton, tulad ng pagtulong niya sa kanyang nakababatang kapatid. Nag-aalok si Consuela ng mga aralin sa tamang asal, nagbibigay ng payo sa mga tagapagmana at kanilang mga ina tungkol sa dapat isuot at maging kung saan maaaring magrenta ng bahay. Para sa panahon ng sosyal na pagtitipon, nagdaos din si Consuelo ng mga tsaa at hapunan upang maipakilala ang mga dalagang ito sa mga karapat-dapat na binata. Ang pinakatanyag na kasalan na naging bahagi si Consuelo ay ang sa kanyang inaanak, si Consuela Vanderbilt. Ang kasal niya sa ika-9 na Duke ng Marlborough noong Nobyembre 1875 ay naging usap-usapan sa New York at nagdulot ng maraming balita bago ito mangyari. Ang kasal ang pinakamalaking sosyal na kaganapan ng taon at binigyan ni Alva si Consuelo ng malaking gantimpala sa tulong niya na nakatulong din sa kanyang pinansyal na kalagayan. Iniuugnay ngayon si Consuelo sa Manchester Tiara na ginawa ng Diamond House Cartier para sa kanya noong 1903. Tampok nito ang 7 pusong disenyo na gawa sa diamante sa gintong at pilak na balangkas. May 3 nakalawit na diamante sa gitna ng bawat isa. Lahat ay tinatampukan ng natatanggal na scroll sa isang kulet na diamante. Para ito ay magawa, nagbigay si Consuela ng mahigit 1,000 diamante kay Cartier na dinagdagan pa ng Cartier. Lahat ng ito ay palatandaan ng magarbo at labis na paggastos ng mga miyembro ng pamilya Montague na, gaya ng makikita natin mamaya, ay nagkaroon ng epekto sa kanilang mga tagapagmana na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang Dowager, Duchess ng Manchester. Naninirahan si Consuelo noong 1870s at 1900s sa Kimbolton House sa Cambridgeshire. Matagal ng tahanan ng Montague family. Pinalaki niya ang anak na lalaki para mas responsableng gampanan ang tungkulin ng dukedom kaysa sa kanyang asawa. Ngunit sa kasamaang palad, lumaki si William na kasing aksaya at pabayarin sa pera tulad ng kanyang ama. Nadungisan din ng trahedya sa pamilya ang pagiging byuda ni Consuelo. Ang tuberculosis ay lumitaw bilang isa sa mga pinakamabangis na sakit sa mga mauunlad na bansa noong ika-19 na siglo. Noong 1875, kinuha nito ang kanyang anak na si May. At pagkatapos ng 5 taon, naging sanhi rin ito ng pagkamatay ni Nell. Kaya naiwan si Consuela kay William at sa mga anak habang sumisilip ang bagong siglo. Ang mga trahedyang ito ay bahagya lamang nabawasan matapos maupo sa trono ang kanyang kaibigan, Haring Edward VII noong 1901. Nabawas ang kanyang problemang pinansyal noong 1902 nang mamatay ang kapatid at iniwan siya ng mana. Nag-iwan siya ng 2 milyong piso sa testamento na ngayon ay nasa 70 milyong piso ang halaga. Noong kalagitnaan ng 1900s, nagkaroon si Consuela ng neuritis, isang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga ng central at peripheral nervous systems. Sa huli, ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay noong ika-20 ng Nobyembre
1900 sa edad na nasa kalagitnaang 50. Kasama niya ang kanyang mga kapatid na babae at mga kaibigan nang siya ay pumanaw. Bago siya pumanaw, naninirahan siya sa Grosvenor Square at inaalagaan ni Sir Alfred Fripp, ang pangunahing siruhano ni Haring Edward. Sa panahong ito, kilala ang hari na madalas magtanong tungkol sa kanyang kalagayan, sa kabila ng magastos na pamumuhay ng kanyang asawa at anak. Nang namatay siya, iniwan niya ang 25 milyon niyang ari-arian sa pamilya at iba pang layunin. Ipinamana niya ang pulseras na may ruby at diamante kay Reyna Alejandra bilang tanda ng pagmamahal at paggalang. Pagkatapos ng kanyang pagpanaw, inilagay ang katawan ni Consuela sa kabaong at tinakpan ng magagandang korona ng bulaklak. Dinala ito ng tren mula London papuntang Kimbolton, kung saan naganap ang libing noong ika-24 ng Nobyembre sa London. At isang serbisyong pag-alaala ang isinagawa sa parehong araw sa Chapel Royal sa palasyo ng St. James. Pagkamatay ni Consuela, madalas nagkaproblema sa pera ang kanyang pamilya at pamilya ng mga kapatid niya, lalo na dahil sa diborsyo, labis na gastos at mga utang. Noong 1951 napilitang ibenta ng ika-10 Duke ng Manchester apo ni Consuela ang Kimbolton Castle, kanilang ninunong tahanan. Nakulong ang ika-12 Duke dahil sa panlilinlang at ang ika-13 Duke naman dahil sa tangkang pagnanakaw. Sa huli, noong 2007 ang tanyag na Manchester Tiara, ang pinakamahalagang alahas ni Consuela at simbolo ng yaman na dinala ng mga Montague sa dinastiyang Manchester, ay ibinigay sa pamahalaan ng Britanya kapalit ng kaluwagan sa malalaking buwis sa pamana na utang ng pamilya. Ito ay nakadisplay ngayon sa Victorian Albert Museum sa London, isang patunay sa mga kahangalan na kadalasang bumabalot sa mga kasunduan sa kasal. Tungkol sa mga Amerikanang dollar princess tulad ni Consuela Montagu, maraming salamat sa panonood ng video na ito tungkol sa mga dollar princess at sa masusing pagtalakay sa bawat isa sa kanilang buhay. Sana ay naging interesante ito para sa iyo. Ipaalam mo sa akin ang iyong opinyon tungkol sa kanilang mga buhay sa ibaba sa mga komento. At kung may mga suhestyon ka o gusto mo pa ng mga ganitong video o mga paksang katulad nito, sabihin mo rin sa ibaba sa mga komento. Sana ay nakasubscribe at naka-on ang notifications para mapanood agad ang aking mga video. Hanggang dito muna, magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!